Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy ang ating pagbabasa ng Ebanghelyo ni Hesukristo ayon kay San Juan. Kabanata 5, talata 1 hanggang 47. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John, chapter 5, verses 1 up to 47. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taong nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At magdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, "Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan." Ngunit sila'y sinagot niya, "Ang nagpapagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong sa iyo ay nagsabi? Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya ay nagpagaling.
At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Tatapwat, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya ipinapakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karinig ay mga bubuhay, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasangalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon
sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatutuo sa aking sarili, ang patutuo ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpatutuo sa akin at talastas ko na ang patutuong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Kayo'y nangagsugo kay Juan at siya'y nagpatutuo sa katotohanan. Datapwat ang patutuo ay hindi mula sa tao, gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag, at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Datapwat ang aking pagpatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinibigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatutuo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo'y sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsisilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kalulatiang mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kalulhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kalulhatiang nanggagaling sa tanging Diyos? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo. Sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglalagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisimpalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong
magsisisampalataya kayo sa aking mga salita. Salamat sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 47. Purihin ang Diyos. God bless us all. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 God bless us all.